Embracing the peace of God. It's Sunday, Brother Vic. It's Be Inspired, siyempre. Amen. Another great episode. Yung team natin kasi napakaganda eh. Parang tumetema ito doon sa mga nauna nating team na mabigat, pagsubok, hanggang sa dumating ang Panginoon na nagbibigay ng pag-ibig, di ba? Pinag-usapan natin yung pag-ibig eh. Amen. Pinag-usapan natin ng joy. Amen. Finding joy, di ba? Yun ang nakaraan natin. Ngayon, kapayapaan naman. Amen. Yun yung ibinibigay sa atin. Kanino ba pwedeng manggaling yun? Wala namang iba na panggagalingan ng tunay na kapayapaan eh. Ang pera kasi, nagbibigay daw ng kapayapaan. Temporary. Temporary. Material. Temporary. Yes. Of course, my brothers and sisters. Meron nga pong ano dun eh. Iiwanan ka ng lahat, pero ang Diyos hindi ka iiwanan. Kasi siya lang ang pwedeng magbigay ng tunay na kapayapaan. Anong sabi po niya? Peace I leave you. My peace I give you. My peace I leave unto you. Amen. Amen. It's a peace that the world cannot give. Amen. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give unto you. Amen. You know, my dear brothers and sisters, totoo naman po yun eh. Pag ang kapayapaan ng Diyos ang nasa atin, nakakalma tayo eh. Di ba? Sabi po niya yan eh. Jesus offer a feast. No? Yung, sinabi niya po ito sa John 14 verse 27. Di ba, Sister Ems? Yes, in John chapter 14 verse 27 says, "Peace I leave with you. My peace I give it to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." Balik na rin natin, mas maganda. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Because bibigyan kita ng kapayapaan. Amen. At ang kapayapaan na bibigay ko sa iyo ay hindi kayang ibigay ng pera. Hindi kayang ibigay ng mundo. Ito yung kapayapaan na ang Diyos lang po ang nagbibigay. Of course, sabihin po natin, ang couple ay nagbibigay, nagko-complement to each other. But the truth is, it's my wife cannot give it to me. And ako mismo as husband, I cannot give her to her. Because the true peace is only comes from the Lord. Ang Panginoon lang po ang pwedeng magbigay po noon eh. Amen. Kaya nga, ano sabi po niya eh, ang talas-talas po na sinabi, do not let our heart be troubled. Huwag daw po tayong magulo. Hindi, anong pang magandang term doon? May struggle, may trouble. And do not be afraid, huwag pong matakot. Huwag maguluhan, ayun, huwag maguluhan. The peace that Jesus gives is not fleeting or conditional, my brothers and sisters. Wala itong kondisyon. Hindi katulad ng tao, bibigyan ka pero may kondisyon eh. No? The peace that Jesus will give to us is lasting, divine peace, no? That remain with us through every trials and storm. Can you imagine that? Nasa gitna ka po ng bagyo pero payapa ka po. Diba? I'm sure. Naranasan natin yun, brother. Of course. Nung marami tayo naranasan, hindi lang po bagyo ng tunay na bagyo. Yes, meron din pong tunay na bagyo. Meron din pong bagyo ng pagsubok. Meron din pong bagyo ng pagsubok ng lahat ng bagay eh. So, yung peace po kasi na yun, yun ang nagka-calm doon sa takot natin. And God reassure us that God unchanging love. No, yung pag-ibig po niya hindi nagbabago eh. Unconditional love. Yun yung pakayapayapaan po na gustong ibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. Ano pa po sabi niya? Peace protect our heart and mind. Ang kapayapaan daw po ay pinoprotektuhan ang ating puso at ang ating kaisipan. Paul speaks of this peace in Philippians 4, chapter 4, verse 6 to 7. Says, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding,
will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Alam mo, Sister Ems, nung una ko itong mabasa, nung hindi pa ako ganong, nagpapalalim pa lang sa ating Panginoon, masyado akong nagkaroon ng confusion dito sa sinasabi, do not anxious about anything. Parang sinasabi ng Panginoon, huwag kang mabahala sa lahat ng bagay. Pero tapos sabi niya, but in every situation, by prayer and petition. Kailangan palang i-prayer ko, kailangan palang i-petition ko, kailangan sabihin ko sa Kanya. Kapatid, yung po bang sitwasyon mo, sinasabi mo sa Panginoon? Baka sinasarili mo at nahihiya ka sa Panginoon na sabihin, huwag pong mahiya na magsabi sa ating Panginoon. Siya mismo nagsabi, di ba? In every situation, by prayer and petition. When you say in prayer, nakikipag-usap tayo sa ating Panginoon. When you say petition, request. And may kadugtong yan, Brother Rick. Yeah. Ano yung kadugtong na? Always with thanksgiving. Yeah, of course. Yun kasi yung being gratitude natin hindi yung ingratitude, kundi gratitude. Present our request to God. Yun na sinasabi, linaw, sasabihin daw po natin sa ating Panginoon. Pero yun nga, mauuna natin sabihin, do not be anxious of anything Para bang sinasabi, huwag mo na sabihin sa akin yan kasi lahat yan ibibigay ko sa iyo. Pero sabi niya, kailangan daw i-present natin sa Kanya. And the peace of God will transcend to all understanding, brothers and sisters, will guard our heart and our mind because of Christ Jesus. Amen. When we bring our worries and burden to God in prayers, we exchange our anxieties, yung bigat sa ating puso, Amen. ng kapayapaan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Yan naranasan natin, Sister M, kasi kilala na natin ang Diyos Kasi may relasyon na sa atin ang Panginoon Noon kasi, nung di natin siya masyadong kilala, nagreklamo pa tayo sa Kanya Sabi mo, magbibigay ka ng kapayapaan, bakit hanggang ngayon di ako payapa? This peace, brothers and sisters, protect our hearts and minds, allowing us to walk through life with confidence and serenity, knowing that God is in control. Amen. Yan ang theme natin last week. God is in control. Finding joy in and the faithfulness. Because, yung una pa pala yun, God is in control. Do not worry. Don't worry. God is in control, Amen. brothers and sisters. Amen. Yun ang ating Panginoon, brothers, assurance sa atin. Bibigyan tayo ng tunay na kapayapaan. Amen. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang kapayapaan po na ang Diyos lang ang pwedeng magbigay sa atin. Amen. The next is, trust God peace completely. Hindi half-hearted. Hindi yung... Buong-buo. Siyempre. So, truly embrace the peace of God, my dear brothers and sisters. We must also learn to trust Him completely. Kailangan po, matutunan po natin na magtiwala tayo completely sa ating Panginoon. Amen. Ano sabi niya sa Isaiah, Sister Ems? In Isaiah chapter 26 verse 3 says, "You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you." So, ibig sabihin yung pagtitiwala. When we fix our thoughts on God and trust in His goodness and faithfulness, His perfect peace becomes our reality. Totoo naman yun Pag po talaga tayo ay buong puso na nagtiwala, buong kaisipan na nagtiwala sa ating Panginoon, yung kapayapaan po nagiging realidad po sa ating buhay It is a peace that sustains us even when everything around us seems to be falling apart. Alam mo yun, yung nagbabagsakan na lahat pero payapa ka pa rin. Yung nagbabagyuhan na lahat, payapa ka pa rin. Parang si Brother Vic, kailan ang exam? Yun nga sasabihin ko, Sir Ems Next week. Next week pa pa rin. I have a peace of mind. Amen, amen. Yun yung isang bagay na natutunan po namin ni Sister Emma, na ang kapayapaan, ang Panginoon kasi hindi sumasali. Amen. Hindi nagmi-miss. Walang mintis. Yun, yung the best colloquial words, walang mintis. Ibig sabihin, completely ibinibigay po sa atin. Ang kailangan lang po natin, trust, pagtitiwala, paniniwala, pananampalataya, faithfulness. Hindi lang ang Diyos ang dapat faithful sa atin. Dapat tayo po, faithful din po tayo sa ating Panginoon. Amen, amen. Ito maganda, Sir Ems, yung kailangan tayo po ay maging peacemaker din.
ikaw na tumanggap ng kapayapaan, ikaw ngayon, huwag mo sarilinin ng kapayapaan. Amen. Kailangan ibigay mo ito sa kapwa mo. Amen. My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Amen. Peace to know, peace to give. My peace I give unto you. Ano pa yung isa? Yung may peace na magsisimula sa'yo. Saan ba Let magsisimula? there peace. Ayun. Let there be peace. Let there be peace on earth and let it begin. Saan? With me. Not you. Not them. Not with them, but with us. Tayo mismo. Tayo sa atin magsimula po ang kapayapaan ng ating Panginoon. Amen. Matthew 5 verse 9 says, Sister M, In Matthew chapter 5 verse 9 says, Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. pag hindi ka pala nagbibigay ng kapayapaan, hindi ka anak ng Diyos. Kasi, bakit? Kasi ang Diyos lang nagbibigay ng kapayapaan. So, pagka tayo po ay nagbigay ng kapayapaan, we are the bearer of Christ. In sharing the peace, we are called to live out this peace, my brothers and sisters, in our daily lives. Amen. This means being a peacemaker in our families, sa wife mo, sa husband mo, no? Hindi na iwasan yung mag-away, pero kung ikaw po bearer ka ng peace, ikaw na mauna, huwag na, kasi may kasalanan si Sister Emma may kasalanan, di siya mauna. Minsan yun ang katwiran natin Pride. No, tama, pride. This means, brothers and sisters, tayo magbibigay ng kapayapaan sa pamilya, sa community natin, sa opisina, sa kaibigan, sa simbahan. May di brothers and sisters, ang mundo po natin magulo. Kailangan po ng kapayapaan. At saan magsisimula? Hindi po sa kanila, kundi po sa atin mismo. It means embodying the peace of Christ so that others may see and experience it's through us, through you, through me, through Sister Emma, through Brother Vic. Kaya po magkakaroon tayo ng buong kapayapaan sa isa't isa. Amen. Amen. Ito mas maganda, transforming peace of God. Paano yun? Paano yun? Ibig sabihin, tayo mismo, paano ba bang maipapaliwanag yung ako ay puno ng kapayapaan? Paano yun? Sabi niya sa 2 Thessalonians 3 verse 16, ano Sister M? In 2 Thessalonians chapter 3 verse 16 says, Now may the Lord of peace himself give you a peace at all times, in every way. The Lord be with you all. Di ba sabi ng pare, the Lord be with you and with your spirit. Di ba? Yun ang ano. Pero nung araw sabi niya, and also with you. Ibig sabihin, pag nagbigay ka pa ng kapayapaan, may di ba sa sisters, babalik din sa iyo kapayapaan eh. Yun ang ibig sabihin po nun eh. In a world that is often divided, alam po, nagkakagulo ang mundo, anxious, we have the privilege and responsibility of being the bearer of peace, my dear brothers and sisters. Tayo ang tagapagdala ng ilaw, ng love, ng kapayapaan. Let us embrace this peace with open heart, my dear brothers and sisters. Allowing it to transform us from inside and out. And let us carry it with us as we go into the whole world. Into the whole world. In your silingan, in your kapitbahay, my dear brothers and sisters, in your office, in your community. No? Hindi yung pagpunta tayo sa community, parang tayo lang ang kukuha ng kapayapaan eh. Tayo po ay tagapagbigay din. Let us carry it out as we go into the whole world, sharing the love, the joy, and the peace of Christ in all we will encounter, my dear brothers and sisters. Amen. Kaya nga po, yun ang marami pong sinasabi ng bawat sa atin eh. Tayo po na naglilingkod sa ating Panginoon, tayo po na nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, tayo po na tumanggap ng kanyang ng kanyang pag-ibig, kagalakan at kapayapaan, tayo rin po ang magiging instrumento ng Diyos upang maghatid din po ng kapayapaan sa isa't isa. Amen. Amen. Sister Ems, your parting words for this team? Peace, I give it to you. Sabi ni Lord, kapayapaan ang ibibigay ko sa iyo. So, I trust God na despite of the storms in our life, storm of problems, ganyan,
Sabi ko, Lord, yung prayer ko, I surrender unto you, O Lord, and I accept. Sasabihin ni Lord, anak, I give a peace unto you. Peace that the world cannot give, but only the peace that comes from God. Amen. May karamdaman ka, kapatid? Naguguluhan ka? Hirap ang relationship ng anak sa magulang, mag-asawa, o magulang sa anak, o relationship sa opisina. Minsan sasabihin natin, hindi na tayo makatulog kasi wala tayong kapayapaan. Kapatid, ang tanging kayang magbigay ng tunay na kapayapaan ay ang Diyos lamang po. Amen. Amen. Ano pong gagawin po natin? Magdasal. Makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Kasi siya po ang source ng tunay na kapayapaan. At yung tunay na kapayapaan po na ito, tayo rin po ang magiging bearer para po maghatid ng kapayapaan sa ibang tao. Sa asawa mo, sa mga anak mo, sa magulang mo, sa mga kapatid mo, sa kapitbahay mo, sa kaopisina mo, sa ka-community mo. Amen. Nawa po ang kapayapaan ng ating Panginoon ay sumaatin pong lahat. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen and amen.